Chapter 7. Hindi siya ang anak ko. Lumayon si Michelle sa batang wala ng buhay. Napagtanto niyang hindi niya iyon anak kaya muli siyang nabuhayan. Diyos ko, naway ligtasan ang anak niya. Ma'am, ihahatid na po namin kayo sa bahay niyo. Hayaan niyo na lang pong hanapin namin ang anak ninyo. Sabi ng pulis at napatango na lang siya at sumakay na sa mobile. Kung nasaan man si Chris ngayon ay sana maprotektahan ng Diyos. But still, she loves her child, even Kyle. Yung dalawang yun ang buhay niya. Halos 30 minuto ang lumipas sa makarating na siya ng kanilang bahay. Kaagad niyang pumasok at naabutan si Brandon na nakatayo habang karga-karga ang anak nila. Agad naman siyang lumapit dito. How was the investigations, darling? Tanong nito. Hindi ko na alam, Brandon. Bahala na ang Diyos sa magturo sa kanila kung nasaan ang anak ko. Walang awa at pusang dumukot sa anak ko at kapag nalaman ko kung sinong hayop na yon, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Tutugisin ko siya. Naniningil niyang sabi habang nakatitig ang mga mata sa sahig na marmol. I think you need to take a rest. I'm pretty sure that you are tired. You have to rest para magkaroon ka ng lakas. Hindi. Hindi ako titigil. But what if your body will get weak? Did you honestly know na magpapatuloy mo pa ang paghahanap mo sa anak mo? I'm just suggesting, darling, so do what I said. I love you so much kaya ayoko na napapagod ka. Napaka-gentleman naman talaga nitong si Brandon kaya lalong magugustuhan niya. Isa pa nagdesisyon na siya na ito na talaga ang pakasalan niya. Ito na at wala ng iba. Ayaw niyang ma-offend ito kaya pakakasalan niya. Papakasalan niya ang lalaking minahal niya ng todo pa sa sarili niya. Lumapit pa siya dito at niyakap at tagilid. Ang sarap sa pakiramdam lalo na't may nagko-comfort sa'yo. Salamat. Don't thank me, darling. Bigla itong hamarap sa kanya at inalalayan siya ng isang halik. Halik na mainit at kagad din naman itong humiwalay. Ano ka ba? Tingnan mo ang anak mo at nakita ang ginawa natin. Tinignan niya ang anak na nakamulat habang may ngiti. Napaka-cute nito. Alam ko naman na magmamana sa akin ng anak ko kaya sinisimulan ko ng pakitaan siya ng mga daily routine ko. Nakakainis talaga. Kabata-bata pa ng anak ko kung ano na agad na pinapakita. Ewan ko sa yung lalaki ka. Wish ko na wag magmana sa iyo si Kyle. Bakit naman? Para nagugulan itong tanong. Ano ka, inosente? Ayaw kong gumaya siya sa iyo na sobrang manyak. Isa pa baka maging babaero pa tong si Kyle at kapag nangyari talaga yun ako, lagot ka sa akin. Kapag kasi lalaki ang anak, sa ama magmamana, masayang wika naman ni Brandon. Ha ganon? No, it can't really be. Eh di wow na lang, tingnan na lang natin kapag lumaki. Saad naman niya. At sa pagkakaalam ko is kapag babae ang anak, sa ina nagmamana. Eh ano ngayon? Tapos, nakakross arms niyang tanong. Eh di, mabubuntis kita. Napas siyang matigas sa dibdib nito. Ang basos talaga. Ang sarap ipalamon sa buhaya. Rinig sa banyo ang pag-iyak ni Kyle. Nang matapos sa pagsi-CR, si Michelle ay nagmadali siyang lumabas at nakitang anak na nagkakakabag sa may kuna. Gutom na yata to. Shh! Pag-alo niya dito at kinuha mula sa kuna. Maaring gutom na talaga to kaya kaagad niyang nilabas ang dibdib para patidehin ng anak. Bawal pa kasi rito ang may formula at dapat breastfeeding na nagagaling talaga sa kanya. Tumahan naman ito agad nang masubo niya ang kanyang dibdib. Ilang minuto ang lumipas at nakatulog ng anak niya kaya dandahan niyang inalis ang dibdib at binalik niya ito sa kuna. Nang matapos iyon imunat na siya at lumabas na ng kwarto. Hakbang na sana siya sa pinangkaunang hakbang ng hagdan pababa na makita niya si Brandon na kausap si Landon. Bakit naman magkausap ang dalawang to? Napailing siya at pinagmasa ng dalawa. What are you doing here? Galit ang tono ni Brandon kaya hindi na siya nagtangkang bumaba at magstay na lang sa kanyang posisyon. Ang ekspresyon ng mukha ni Brandon ay hindi maipinta sa sobrang galit. Nandito ako para sabihin sa iyo ang katotohanan. Wika ni Landon. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Anong katotohanan sinasabi nito? Yun ba nangyari nitong nakaraan? Di tuloy niya maiwasang kabahan dahil sa narinig. Sana naman ay ibang katotohanan yon na sana huwag nitong sabihin na nangyari. Nagkamali siya kasi nahalikan niya to at dapat hindi niya malaman ni Brandon. Hindi pwede. Katotohanan?
Just tell me and after that, you may go. You're not allowed to enter here because this is my house, not yours. Galit pa rin ang ekspresyon ng mukha ni Brandon. Chill, Kuya Brandon. I know kapag natapos kang sabihin ng lahat, magugulat ka. Hindi ka maniniwala pero dapat mong paniwalaan dahil totoo yun. Kabang-kaba naman ang dibdib niya na hindi alam ang susunod na mangyayari. What if bumaba siya at kumprontahin si Landon na walang kasinungalingan ng lahat? Pero mga paan niya na ayaw umalis sa pwesto niya. Tell me that truth. Medyo pasigaw ng anas ni Brandon. I will. So what is it? Michelle kissed me months ago. 9 months ago, I think. Tila gumuho ang mga pader mula sa kinatatayuan niya at animoy tinapunan siya ng isang drum na asido dahil sa narinig. Hindi siya nagkakamali dahil rinig niya yun mula sa bibig ni Landon. Tiningnan niya ang mukha ni Brandon at hindi na niya makita sapagkat naglakad ito papalayo sa kapatid at pumesto sa medyo madilim. Walang pagdadalawang isip at tumakbo siya pababa. Hindi dapat ito maaring paniwalaan ni Brandon na wala yung katotohanan. Walang katotohanan ng mga sinasabi niya, Brandon. Nagsisinungaling lang siya. Sigaw niya dahilan para mapatingin ng dalawa. Anong wala? Hindi mo ba talaga matanggap na sinabi ko totoo sa kapatid ko? Oh, come on Michelle, just tell him the truth. Ako pa ang gagawin mong sinungaling eh. I'm not that kind of social being. Ani Landon. Muli niyang tiningnan si Brandon at galit talaga ang itsura nito at parang gusto nang manakit. Nanginginig naman ang tuhod niya dahil nababahala siya sa mga susunod na pangyayari. Totoo ba yun, Michelle? Walang kabuhay-buhay na tanong nito sa kanya. Umiling lamang siya. Hindi yun totoo, Brandon. Nagsisinungaling siya dahil gusto niya akong agawin sa'yo. Di ba ayaw mo naman yun? Na mawala ako at bakit ko naman gagawin ang bagay na kinagagalit mo? Hindi ko talaga yung ginawa, Brandon. Wala na siya nagawa kundi ang gumawa ng kasinungalingan. Tsak na hindi nito mauininiwala sa sinabi ni Landon dahil marami na siyang sinabi. Sana hindi nito paniwalaan ng kapatid. What the hell? Are you crazy, Michelle? You did it and I don't deny it. Nakuha mo pa rin lang magsinungaling, no? Ayan ang hirap sa inyong mga pokpok. Pero nang nga lang ang habol, sinungaling pa. Inis na wika ni Landon na nagpaluha sa kanya. Masakit dahil narinig na naman niya ang salitang iyon. Oo na, ganun siya pero dati na't hindi na ngayon. Masakit sa damdamin at nakakaiyak. Ito pa mismo ang may ganang magsabi nun na isa siyang bayarang babae at pera lang ang habol. Oo, dati rin iyon na pera lang ang habol niya sa mga lalaki na nakikipagtalik sa kanya. Pero kasalanan niya ba maging ganun ang buhay? Na maging isa siyang bayaran? O sa madaling sabi, pokpok? How dare you to call her? Ang sigaw ni Brandon ang nagpatigil sa kaniya at nakita na lang niyang sinuntok nito na naging dahilan ng pagkatumba ni Landon sa marmol na sahig. Kagad naman siyang lumapit sa pwesto ni Brandon. Dapat hindi mo na ginawa yun. Sabi niya pero leksyon na yata iyon ng pagsabi ng totoo ni Landon. Bakit? Gusto mo bang tawagin ka lang ng gagong ito na pokpok? Are you out of your mind? Or should I say did you use your mind? Tanong ni Brandon sa kanya. Pero baka nasaktan. Hindi na niya naituloy pang sasabihin nang biglang nagsalita si Landon. Nakatayo na pala to habang may putok sa nguso at nagdurugo pa. I'm okay. Ayos na ayos sabi nito at parang walang sakit na nararamdaman. I think, Kuya Brandon, that this girl, tinuro siya nito, is not telling the truth. Nito at tumalikod na. Huwag ka maniniwala doon, Brandon. Gumagawa lang siya ng kwento. Promise hindi ko siya hahalikan dahil iyong-iyo lang ang labi ko. You're right. Your lips is only mine now. Ako lang ang hahalik dyan even if we're old. No one can own your lips because it's mine. Bigla itong dumukwang at hinalikan siya sa labi. I love you, Brandon. I love you to Michelle. I know na hindi ka naman nagsisinungaling. Am I right? Tumango siya bilang paunang tugon dito. I never did that kasi ikaw lang ang mahal ko at ikaw lang ang mundo ko. Nakangiti na ngayon ito sa kanya na parang walang nangyari na nagpatanggal ng kaba niya. Ang sarap isipin na masayang mahal mo sa iyo at sana magpatuloy pa to. How was Kyle? Maya-maya pa'y tanong nito. Ayos naman siya, nasa kuna natutulog. Good, let's go upstairs. I want to sleep too. Bakit ang aga naman? Inaantok na ako, aakit ka na rin ba? Hindi, bakit? Tataas muna ako at kailangan ko magpahinga.
Sige. Tumango lang siya kaya umalis sa rin to kagad. Naglakad naman siya patungo sa kusina nang biglang mag-ring ang cellphone niya na kaagad niyang kinuha. Walang pangalan na tumatawag at numero lang ito. Hello? Michelle, ikaw ba to? Boses ang medyo may katandaang babae. Sino po to? Ako si Nena, ang kapitbahay mo. Umuwi ka na. May nangyari sa ina mo. Ikaw pala, Aling Nena, ano naman po nangyari kay nanay? Tanong niya. Patay na ang nanay mo. Ha? Patay? Nanay niya? Aling Nena naman, huwag niyo akong biruin ng ganyan. Hindi ako nagbibiro, iha. Nasigasaan siya ng truck kaninang umaga. Bigla si Yana napahawak sa dibdib at hindi na nakuha ang sagutin ng matanda. Naibaba na lang niya ang cellphone at nagsimulang lumuha at napailing sabay sabi ng katagang, hindi yun totoo. Samantala, pakawalan mo na ako dito, Kim. Nagmamakaawa ako sa iyo, hindi ako magsusumbong sa pulis at hindi kita ibubuko. Magpapakalayo-layo ako, maawa ka na. Ngumisi lang si Kim nang marinig ang sigaw ni Pamela. Hinarap niya to. Ano bang akala ng babaeng to na isa siyang utu-uto? No way. She's Kim Lopez and she's not crazy to do what she said. Marahil ay kapag naging baliw lang talaga siya ay sa kanya susundin ang gusto ng babaeng ito. But not this time. Marami pa siyang plano. Pero imbes na sabihin na ay ayaw niya at kunwari lumaro siya rito. Hindi naman siya tanga para pakinggan to at hindi siya utu-uto. Kung papakawalan kita, saan ka naman pupunta? Tanong niya, deep inside ay tawang-tawan na siya. Magpapakalayo ako, pupunta ako sa malayo na walang makakaalam, sa Visaya o kaya sa Mindanao. Malayo nga, Luzon lang naman sila sa Maynila. Ano siya? No way. Pero dahil tawang-tawa siya ng mga oras ay inagawa niyang tawagin ang tauhan na nasa labas lang. Isa kasing ideya ang naisip niya. Albert? Ma'am, tanggalin mo na ang tali ng babaeng ito. Utos niya na kaagad itong tinanguan. Maraming salamat talaga, Kim. Nagawa mo pa rin akong pakawalan kahit na ang sama na ng mga ginawa mo. Promise lalayo ako. Wika ni Pamela. Hindi na siya umimik at tumingin lang siya rito habang tinatanggal ni Albert ang mga tali sa katawan nito. Ilang segundo pa ang lumipas ay kaagad na tumayo si Pamela at nagtatakbo sa kanya. Mangyayakapin na sana siya nito nang lumayo siya. Kadiri, ilang araw nang hindi naliligo at naisipan pang yumakap sa kanya. Walis ka na, sabi niya. Walang panahon na sinayang ang babae kaagad itong lumabas. Nang hindi niya na makita ay tumingin siya kay Albert. Nakalak ba ang pinto? Tanong niya. Opo ma'am, bakit niya naman po pinatakas ang babaeng yun? Huwag ka na magtanong, habulin mo siya at barilin mo. Patayin mo siya at itapon mo sa malayo. Now! Naggangalaiting sigaw niya. Sige po. At kaagad na lumabas ng kwarto ito. Muli siya napangisi at naglakad sa may salamin at pinakatitigan ng sarili. Ang talino mo talaga, Kim. Ang galing mo rin. Matatapos din ang kalbaryong ito at mapapasakin na rin si Brandon. Ang anak ni Michelle ang aking alas. Kausap niya ang sarili na biglang umalingaw-ngaw at 3 putok ng baril. Pumalakpak siya sabay tawa na parang isang demonyo. Ang kawawang Pamela. Saan niya sabay labas ng kwarto. Naglakad siya at mula sa itaas ay nakita niya nakabaligtang si Pamela sa may ibaba ng hagdan. Habang nasa kalagitnaan naman ng hagdan si Albert na nakababa na ang baril. Well, he did a great job again. Itapon niya ng babaeng yan bago magkalat ang malansa niyang mga dugo. Ang ayaw ko sa lahat ay malansa. Tumalikod na siya at pumunta sa kabilang kwarto kung saan naroon si Chris. Natutulog ito ng mahimbing nang makita niya. Lumapit pa siya at umupo sa tabi nito. Pinakatitigan ang mukha ng bata. May pagkakahabig ito kay Michelle. Sinungaling din ang babaeng iyon at sa pagkakaalam niya, noong una ay kapatid daw niya to. Napakasinungaling. Sarap gilitan ng liig. Sino naman kaya ang ama nito? Never mind. Hindi na niya dapat pang malaman. Kinuha niya ang cellphone sa ulunan ni Chris at kinuha rin ang itim na tela sabay talukbong sa mukha. Siyempre may kaunting butas para makita naman niya ang kausap. May naisip siya at i-video call si Brandon at ipakita si Chris. Pinindot na niya yon at maya-maya pa'y sumagot ito. Pero imbes na si Brandon ang bumungad ay si Michelle. Sino ka?
Tanong ni Michelle dahil nakatalokbong ang mukha niya at hindi talaga siya makikilala. Lumunok muna siya ng laway para palaki ng boses sabay nagsalita. Sa pagkakaalam ko, hinahanap mo ang kapatid mo, Michelle? Na si Chris ba? Well, he's here. Nasa akin siya. Sino ka ba? Magpakilala ka nga. Medyo sumisigaw si Michelle sa kabilang linya na kinangisi lang niya. Gusto mo bang makilala ako? Oo, ipakita mo mukha mo at kung totoo man yung sinasabi mo, ipakita mo sa akin ang anak ko. Anak? I thought kapatid mo lang siya. Kunwari, hindi niya alam. Nasabi dito. Never mind. He's your son, Michelle. Sabi niya sabay harap ng kamera. Kay Chris ay hindi pa rin nagigising mula sa pagkakatulog. Anak ko, hiyaw ni Michelle. Hayop kay, balik mo ang anak ko. Inalis na niya ang kamera. Kay Chris at tumarap kay Michelle. Nakita niyang may butil na tumutulo sa mata nito. Oops, she's crying. I will do that pero... Ngumisi siya. Kapalit ng anak mo ay si Brandon. Na masabi ang katagang iyon ay dahan-dahan niyang inalis ang tela sa mukha at parang napako naman si Michelle dahil sa gulat. Mukhang wala tong masabi na makita niya ang maganda niyang mukha. Kim, nautal na wika nito. Ako nga? Miss me, Michelle? Mag-iisang taon na rin tayong hindi nakikita sa personal. Na-miss mo ba ako? My dearest karibal? Malakak ito at pagdaki inasar pa ito. Hayop ka talaga, Kim. Mas masaul ka pa sa malansang isda. Huwag mong idamay ang anak ko rito. Umiiyak na ito. Alam ko naman na hayop ako, Michelle. Sawa na ako sa sobrang likot. Dahil kating-kati na akong mapasa akin si Brandon. I will make you cry lalo na kapag hindi mo binigay sa akin ang mahal ko. Papaiyakin kita ng todo dahil papatayin ko ang anak mo, Michelle. Kung gusto mong makita ang anak mo, ipatigil mo ng pag-imbestiga at pagpapahanap ng mga pulis. Magsinungaling ka katulad ng ginawa mo. Dahil itetext ko ang address ko at kailangan ni pumunta kayo. Kailang dalawa ni Brandon. Mahabang litanya niya. Hindi ko siya ibibigay sa iyo lalo na't napakasama mong babae ka. Ganon? Then I will kill your dearest son? Alam ko namang magbabago pa ang desisyon mo. So pag-isipan mo na. Ang anak mo o si Brandon? Just think, Michelle. Think it. Mag-isip ka. Muli siyang humalakak na parang isang baliw. Nababalo na talaga siya. Hindi na niya nagawa pang pakinggan ang sasabihin ni Michelle nang patay na niya ang tawag. Binaba niya ang tingin kay Chris. Magdasal ka na, baby. Nakangiti niyang usal.